Parati kong in-explain din doon sa mga interviews na ang gravity and seriousness ng problem natin, which is the entire government is corrupt and corruption is already systemic. Ito ay napakalaking task na hindi siya talaga, kung titingnan mo, hindi siya talagang kayang i-address ng present na mga pamamaraan natin para sugpuin ang korupsyon. Ang mga batas natin sa korupsyon, and even for example yung pag-create ng ICI, ito ay effective lang sa paisa-isa. Na-anticipate ba ng framers of our anti-graft laws ang ating ombudsman nung create ang ombudsman o create ang ating mga Anti-Graft and Corrupt Practices Act? Na-anticipate ba niya na buong gobyerno corrupt? Na buong budget ng gobyerno ay sasaan ng from the president down to the senators, congressmen. 'Di ba? Magkakaroon ka talaga ng system overload and system failure dito. Kaya nga sinasabi ko, to be fair, sabihin naman natin to be fair, kahit sabihin natin na ang mga inappoint mo sa ICI, kahit sabihin natin sila yung pinaka-honest, which is subject of course to debate, sila yung pinaka-sincere, at sabihin man natin gustong-gusto nila na talagang will get to the bottom of this corruption, it is bound to fail, and ICI is simply bound to be cosmetic. Bound to be cosmetic dahil hindi ina-anticipate na entire government is corrupt. Definitely, anong limitation niya? Yan ay, it is bound, nakatakda sa kanyang DNA, nakatakda na magpipili lang siya sa buong gobyernong corrupt na yan, pipili lang siya kung sinong isasakripisyo. Pipili siya ng mga example, yung mga pinaka-obvious, at yun ang kakasuhan niya. Cosmetic, it is, even if they don't intend it to be. So, kung gusto natin masagpo ang corruption, it really calls for more effective ways of dealing with this type of corruption that we have. Kaya nga tayo nananawagan ng People's Tribunal because there's no other way. There is no other way. It is a necessity na dapat dumulo rin dito sa pagbabago ng mga institutions natin. Diba? Kasi hindi talaga gagana ang institution mo. Hindi gagana. Hello. Naomi Almohano po, Balitang A to C. Anyone can answer po. Do you think po itong mga hakbang na ginagawa na ngayon ng ICI, the case filing or case recommendation, enough po ba ito or masasabi nating progress sa investigation na ginagawa regarding flood control projects? Kasi sasagot ko, hindi enough, di ba? Bound to be cosmetic. Bound to simply look for yung pinaka-obvious, sacrificial lambs. Di ba? Kaya kahit ilan pa ang kanilang kakasuhan, di ba? It's not the number. Hindi mababago, hindi masusugpo ang korupsyon at hindi mo talaga pwedeng pakulong lahat ng senador. Imaginein mo to Sabi ni Senator Lacson, 22 out of 24 senators. 22 ay gumawa ng insertions. Fact number 1. Fact number 2. Yung mga insertions na yan ay marami dyan ay meron silang 20 to 25%. Fact number 2. Di anong conclusion? Dapat ikulong mo yung 22, di ba? Dapat ikulong mo. Kayang gawin ng ICI yan? Sinabi ng PCIJ, nagsimula kay Marcos mismo ang pagre-release ng unprogrammed funds. 200 billion from 2022 to 2024. It is all laid out in the evidence. All laid out. And at sabi ng PCIJ, ang mga kongresista mismo, kailangan nilang makipag-negotiate sa Malacanang para yung kanilang mga pet projects, 1/2 of that unprogrammed funds ay nasa flood control, ay makuha nila from the unprogrammed funds. Involve ang Malacanang. Ikukulong, papa-imbestigahan ng ICI si Marcos? Definitely. Di ba? Hindi niya gagawin yon. That's why pinag-usapan natin dito ang People's Tribunal. And people will say, possible ba yun? Masyado naman natin yata tinitipid. Tinitipid ang sarili nating ekspektasyon sa sarili nating gobyerno.
Tandaan natin, di ba? Hindi naman dekorasyon ang nakalagay sa konstitusyon na sovereignty resides in the people. You can put institutions in order to make that effective. You can make laws in order to make that effective. You can make laws in order to make direct democracy effective under the very system that we have. Na mas lalo nating masugpo ang korupsyon. Hindi maaring walang solusyon ang korupsyon na ito dahil lamang sa scale. So ICI definitely bound, nakasulat sa DNA, nakasulat sa tadhana, na siya ay simply cosmetic and will go after the sacrificial lambs. Kaya hindi ba kayo nagtataka, puro lang DPWH officials? Hindi ba kayo nagtataka na despite all of the testimonies and the trail of money, iilang mga senador lang ang na-recommend niya, despite na sinabi ni Ping Lacson na 22 out of 24. Ganyan at ganyan na mangyayari niyan. Ang pinakamasama nito, even our legal system, alam naman natin, give it time. Give it time. And lawyers that will simply sabotage the process, give it time. We have already experienced that. Na pagdating sa PDAP scandal, Napoles lang ang nakulong. Acquitted ang mga senador. Puro acquittals ang nakita natin ngayon. Si Napoles lang ang nakulong. Oh, give it time. Sige, kasuhan nila. O sige, ang legal system natin magkakaroon ng system overload. Most likely, kahit ipakulong nila yan o kaya kasuhan nila yan, after a few years, makakawala uli yan. What it is really designed to do is a reset. Magkaka-reset. Kailangan lang ngayon bigyan ng alam mo yon, yung parang show tayong lahat na may kinukulong tayo para after a few years magre-reset itong trapo dynastic politics natin para ma-reformulate uli nila kung paano mangurap sa ating gobyerno. Dagdag lang po. Simple lang po yan eh. You do not bite the hand that feeds you. Kasi ang tanong, sino ba ang nagpapasweldo sa ICI? Saan ang gagaling ang kanilang budget? Eh di ba sa pamahalaan, ngayon, kung ang nagpapasweldo sa iyo ay pamahalaan, kaninong empleyado ka? Kung empleyado ka ng pamahalaan, babanatan mo ba ang pamahalaan? So maliwanag po na hindi intensyon ng ICI na ilantad talaga kung sino lahat ng sangkot dito sa naganap na nakawan na ito. Maliwanag yun, maliwanag na maliwanag. Ang tunay na intensyon ng pag-create ng ICI is misdirection, is to dissipate the people's anger. Palabasin na meron namang mekanismo eh. Meron namang proseso eh. Hintayin na lang natin ang kalalabasan ng investigasyon. Pero alam nila, from the design itself, maliwanag. Hindi natin dito makakamit ang tunay na hustisya because it was not designed for that. Pwede ba magdagdag? Dagdag lang natin yung fact na nung umayaw ang mga diskaya na makipag-cooperate sa ICI, yun yung panahon na lumabas na sa tatlong pinakamalaki nilang proyekto sa flood control. Number 3 ang Ilocos Norte. Hindi yan coincident. Talagang kailangan na siyang umalis at wag nang makipag-cooperate. Dahil may masasabi ang mga diskaya na sa pool sa Malacanang, Ilocos Norte. Pangunahing sangkot, yung mayor na ipinalit nila sa pinsan ni Marcos Sr., si Michael Quezon, Philippine Olympic dati, pinalit nila, ito yung close kay Bongbong. Alright, maraming salamat po. Meron pa po bang magtatanong? Yeah. Magandang umaga po. Ako po si Gina Mape ng DWWW 774. May binabanggit po kayo na People's Tribunal at binabanggit nyo rin po kanina lahat po ng mga investigating body tungkol sa korupsyon na sa ating pamahalaan ay parang walang kwenta. Kasi ang sinasabi natin, wala namang mapapanagot. At yung pong People's Tribunal na pinapanawagan nyo, do you have anybody in mind na mamumuno po sa People's Tribunal? At sino po ito? How would you be sure na siya po ay may malinis na credential, may mapagtitiwalaang integridad, at mayroon po siyang kredibilidad
na talagang igagalang, re-respetohin po ng lahat. Attorney Luke, please. Marami. Alam mo, sa sobrang dami, ayoko magsabi ng isa. Di ba? Sa sobrang dami na merong may integrity na galing mismo sa hanay ng mga kilusang manggagawa, kilusang magsasaka, kilusang kababaihan ng mga maralita, maraming mga nasa people's organizations, people's movement natin. Sa sobrang dami, hindi lang pinapansin. Ayokong mag-name ng names. Gusto mo, name ko na lang si Calyodi eh. Di ba? Oh. Di ba? Pero hindi lang siya. Sa sobrang dami ng, sa sobrang 110 million Filipinos, di ba? Na ang dami dyan siguro, mga genius pa dyan. Pero ang power ay binibigay lamang natin sa less than 1% ng mga political dynasties natin na anong pinagsasabi nila kapag sila nasa power, meow, meow, meow. Di ba? Samantalang ang mga 110 million Filipinos, may mga genius na tulad ni Einstein dyan, hindi tayo magre-rely sa people. Di ba? Paano masisigurado? Again, as I said, when I explain anong problem ng ICI, it does not matter on how they think they are honest or pure or good intentioned. It is written, as I said, in the DNA of the ICI, it is written in the stars, na by the very nature of its creation, yan ay simply magiging cosmetic, and in the same vein, I will say, because it is really an opening to direct democracy, it is written in the stars and in the DNA of the entire process, pag binuksan mo sa taong bayan, ang question ng accountability, na yung the same accountability na gusto nating ipataw sa mga korap, ganun din ang magiging, siyempre, representante ng ICI, ng People's Tribunal. Dahil creation siya ng taong bayan na nananawagan ng accountability at gusto ng totoong accountability. Pwede ba dyan? Inelect ka ngayon ng taong bayan, di ba? Na mag-head ng People's Tribunal, corrupt ka rin. Hindi ka naman beholden kay Marcos, hindi ka naman beholden kay Duterte, beholden ka sa majority. It is written in your DNA or in the stars na never ka. Never. It is the circumstances that will create whether an institution or a body will be effective and will be invested with integrity and probity and honesty. It is the very creation, the very nature of that body which will really ensure na merong accountability o wala. Ang siguro ang gusto ko lang sabihin, dapat masanay tayo nung wag tumitingin sa isang bida. Sa kasaysayan natin, trinain tayo sa ganun di ba? Ang kasaysayan na to, nagtagumpay ang isang bansa dahil sa isang bida, naging lumaya ang isang bansa dahil sa isang bida. Hindi naman totoo yun Ang totoo, yung uring manggagawa sa bawat lipunan, pag kumilos, yun ang nagpapalaya dun sa bansang yon. From slavery to the feudal era hanggang ngayon sa mga bansa. Pag hindi sasama ang uring manggagawa, hindi. Total, November 9 na. Speaking of Bonifacio. Si Bonifacio, manggagawa lang tingin dyan kasi bookkeeper lang siya ng isang American firm sa Binondo nung panahon niya. Pero he is the only one who has translated el filibusterismo from Spanish to Filipino. Minaliit ang kaya siguro hindi nagtagumpay ang under him no? Kasi manggagawa lang. No? Yun siguro magandang maintindihan natin, no? And based on the suppositions made by Attorney Luke, marami tayong makukuhang leader. At huwag tayo masanay dun sa isang personality. It could be co-chairmanship, ganyan. 50 chairman from different sectors na concern na mawala ang corruption. Yung ganung setup, ibig sabihin talagang totoong collegial body working for the good of all. Ayun po. Good morning po, Charmaine po from Abante. Anyone can answer po if there's crowd estimate na po or individuals po na inaasahan po natin na sasama po sa November 30 protest coming from Artikulo 11 po. Sige, ako na siguro, no?
Kasi tulad nung Luneta, nung PPM, ang atin sanang minimithi, no? What we hope is yung pagbaha ng taong bayan. No? At ito naman ang mensahe din natin na lahat ng pagkilos ay isang pagkakataon para sumama yung taong bayan. And we are providing the avenue. In the same way that days prior to September 21, we could not give an estimate. No? Pero ang nangyari, bumaha ng protesta, bumaha ng mga protesters. Ito rin yung gusto natin mangyari. Na sa konteksto na walang linaw, yung binabanggit ng mga kasama, yung onsehan, yung paglalansin na nagpapatuloy, kailangan ipakita ng taong bayan na hindi siya magsasawa, hindi siya titigil hanggat walang napapanagot. Idadagdag ko lang na ang kaibahan ng Bonifacio Day, ito rin ay araw na pagkilos ng mga manggagawa. Kaya asahan natin na yung mga manggagawa, mga labor federation, labor centers, yung mga trade unions, even unorganized, mga contractual workers, ay sasama rin sa protesta. Ito ang kaibahan dun sa ibang mga araw. Na merong kang pagkilos ng paggawa. Kasi ito'y araw ng mga manggagawa. At tuwing November 30, ang pagkilos ng manggagawa ay Menjola. Dahil nauunawaan ng mga manggagawa na ang simbolo ng kapangyarihan ay Menjola because it leads to Malacanang. Ito rin ang dahilan bakit pinili ng Artikulo 11 ang Menjola. Sino ba ang dapat na managot? Who is the guiltiest of them all? Yung kasalukuyang humahawak ng kapangyarihan. Hindi mo makikita sa ibang lugar na yan. And while we say na Menjola ang piniling at tinakdang lugar ng Artikulo 11, nananatiling bukas po tayo. Knowing knowing fully well na may pagkilos sa People Power Monument, kahapon inanunsyo Luneta. Hindi natin winawala yan. Kaya nagbubukas pa tayo sa pagsasama-sama ng lahat. No? Pero sa konteksto na dumadami ang mga protesta, handa po tayo mag-provide ng iba't ibang avenues for protest. At isang avenue yan, dyan ang Menjola. Hello, hello. Maraming salamat po. We will entertain one last question. Baka may gusto pa pong magtanong. Baka may gusto rin po kayong imensahe sa mga kapulisan natin na nag-prepare. 15,000 daw po. Okay na po ba? Ayan po, si Kagod. Siguro, mensahe namin, maraming salamat dun muli sa inyong pagdating dito sa presko na ito. At tulungan nyo kami na ipanawagan ito sa ating mga kababayan. Ito'y pangalawang lundo. Ito'y pangalawang lundo mula noong September 21. Pangalawang lundo ito, sigwa ng paglaban ng mga mamayan sa korupsyon. Kaya't nananawagan kami sa lahat ng mga galit sa korupsyon para na gusto'y panagutin at yung mga mamayan na gusto'y wakasan ang korupsyon sa ating bansa. Ito yung pagkakataon na likhain natin ang pinakamalaking bilang ng protesta sa November 30 sa araw ni Gat Andres Bonifacio. Gawin natin ito sa Menjola dahil ang Menjola ang luklukan ng kapangyarihan na nagwawaldas hindi lamang sa ating pondo, kundi sa ating kabuhayan, sa ating kalikasan. At nagpapatupad ng mga patakaran para sa mga magnanakaw, para sa mga oligarko ng ating lipunan at nagpapahirap, tuloy-tuloy na nagpapahirap sa ating bayan. Kaya magsama-sama tayo sa November 30 at lumahok sa mga ipapanawagang pagkilos mula ngayon bago ang November 30. Yun lamang po. Maraming salamat. Maraming salamat sa mga kasama natin sa Artikulo 11. Now, I would like to request all our leaders to stand up, magkapit-bisig para sa photo ops at rin sa chant natin kung saan sasabihin lahat ng sangkot dapat managot. Marcos Duterte, panagutin, panagutin. Lahat ng sangkot Dapat managot.
Lahat ng sangkot dapat managot. Marcos Duterte! Panagutin, panagutin. Marcos Duterte! Panagutin, panagutin. Yun lamang po. Maraming salamat. Again, thank you for being here to our press conference. We are formally ending our program, but if you would like to speak with our leaders, you may do so or freely do so. Maraming salamat mga kasama.